Kumalas na po mga kaistorya ang Pilipinas sa debt trap o dun po sa tinatawag na pautang na patibong ng China. Alam niyo po itong debt trap mga kaistorya. Ginagamit po pala ito ng China para magkaroon po sila ng tinatawag na political influence sa isang bansa po na kanilang pinauutang. Ano ba ang halimbawa nitong debt trap na ito mga kaistorya? Ito po kasing debt trap na ito, yan po yung tinatawag na Belt and Road Initiative. Ano ba ang halimbawa niyan, Juan Historiador? Ang kagaya po niyan mga kaistorya, yun pong build ng former administration. Opo, aminado naman po ang former administration na yan po mga kaistorya ay funded by China. Pautang po yun mga kaistorya, loan. Ang saklap po dito mga kaistorya, sa BRI or sa debt trap na ito ni China, dito sa pagpapautang na ito ni China, nagiging sanhi po ito mga kaistorya para yung mga pinautang nilang mahirap na bansa ay bumagsak. Tingnan niyo po ang termino na ginamit po dito. Associated Press po ito ha. China's loans pushing world's poorest countries to brink of collapse. Anong ibig sabihin nun, Juan Historiador? Yun ho palang mga mahihirap na bansang pinauutang ni China. Dahil sa nabaon sa utang, nagiging dahilan yun para sila ay mabingit sa pagbagsak. Kumbaga parang nakatayo ka sa gilid ng bangin na isang hakbang mo lang, laglag ka na, mapapahama ka. Ganun pala yun. Alam nyo mga kaistorya, maraming bansa po sa Africa ang baon sa utang. Nahihirapan po silang makabayad kasi pinautang sila ng pinautang ng China loan. Yung mga infrastructures po nila, Belt and Road Initiative, sa dami ng nautang nila, nahihirapan na po silang makabayad sa China. Linawin muna natin mga kaistorya. Alamin muna natin kung ano ang eksplanasyon dito sa Belt and Road Initiative na ito ng China. Ang sabi po dito, what is China's Belt and Road Initiative or BRI? Explaining China's motives for the BRI, perception of the initiative internationally, and how the Belt and Road may evolve in the future. Kasi mga kaistorya, internationally nagpapautang si China. At kagaya nga ng binanggit ko, karamihan po sa mga yan nandun sa Africa, baon na baon sa utang. The BRI is an ambitious plan to develop 2 new trade routes connecting China with the rest of the world. But the initiative is about far more than infrastructure. Higit pa raw po pala sa infrastructure ang purpose dito ni China. Ano yon? It is an effort to develop an expanded, interdependent market for China. Grow China's economic and political power. Ang linaw-linaw naman, nababasa nyo din po dyan sa monitor or sa screen po ng inyong device. And create the right conditions for China to build a high technology economy. So suma total, ang nakikinabang sa mga BRI na ito ni China, sa mga debt trap na ito ni China, si China mismo. Sila po yung nakikinabang. Win-win pala sila dito. There is no doubt that China's intention is also to make participating nations interdependent with the Chinese economy and thereby build economic and political influence for China. Tingnan nyo ito ha. Ito pong last phrase po na ito. And thereby build economic and political influence for China. Sabi ko nga sa inyo, itong loans na ito ni China, itong Belt and Road Initiative na ito ni China, ginagamit nila ito para magkaroon sila ng political influence dun po sa mga bansang pinauutang po nila. Ganun pala yun mga kaistorya, ganun pala katindi ang epekto or ang impact nitong pautang na patibong na ito ni China. A dozen poor countries are facing economic instability and even collapse under the weight of hundreds of billions of dollars in foreign loans, much of them from the world's biggest and most unforgiving government lender, China. Kita nyo, ha? An Associated Press analysis of a dozen countries most indebted to China, including Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, and Mongolia, found paying back that debt is consuming an ever greater amount of the tax revenue needed to keep schools open, provide electricity, and pay for food and fuel.
and it's draining foreign currency reserves. These countries used to pay interest on those loans. And it's draining foreign currency reserves. These countries used to pay interest on those loans, leaving some with just months before that money. Diyos ka, nahihirapan yung mga bansa. Nagsasuffer po sila, mga kaistorya. Yun yung kapalit. Akala mo sa una uunlad yung bansa mo, makikinabang ka kasi unang-una parang inflows yan infrastructures, parang investment, mga kaistorya. Tapos trabaho. Parang ganito din sa bansa natin, yung nangyari, mga kaistorya. Yun pala sa huli, kapag baon ka na sa utang, ayun na, dun mo na mararamdaman yung epekto, dun ka na mahihirapan. Yung gobyerno, makikita na nila ngayon yung epekto ng pagkabaon nila sa utang. Pati mamamayan, damay. Mabuti na lamang kumalas tayo dyan. A case study of how it has played out is in Zambia, a landlocked country of 20 million people in Southern Africa that over the past 2 decades has borrowed billions of dollars from Chinese state-owned banks to build dams, railways, and roads. The loans boosted Zambia's economy. Pinaunlad pa nga. Iniangat yung ekonomiya ng Zambia mula doon sa inutang nila sa China. Ngayon, ano ang epekto sa huli? Ito po yun. But also raised foreign interest payments so high there was little left for the government. Yan lang mga kaistorya, ang mahirap doon. Yung foreign interest payments, dahil sa pagbabayad nila doon, kakaunti na lang yung natitirang pera para sa gobyerno nila, forcing it to cut spending on healthcare, social services, and subsidies to farmers for seed and fertilizer. Ayun na ang epekto, Dahil kakaunti ang natitira na pera sa gobyerno dahil yung malaking porsyon ng kinikita ng gobyerno nila, ibinabayad po nila doon sa interest po ng utang po nila. So ang epekto ito, nagbabawas ng pondo sa mga proyekto ng gobyerno kagaya sa healthcare, sa social services, subsidies at sa mga pagsasaka. Sino ngayon ang nagsasaka? Sino ngayon ang nahihirapan? Taong bayan. Yun po ang epekto nun sa huli. Akala mo sa una ang ganda. Aangat yung ekonomiya mo Pero sa bandang huli, dahil baon ka na sa utang, mahihirapan ka nang bumayad sa utang, malaking bahagi nung kinikita mo, ibinabayad mo na lang ng interest dun sa utang. Kakaunti ang natitirang pondo para sa'yo at para sa mamamayan mo. Nagtitipid ka ngayon, naghihigpit ka ngayon ng sinturon dahil sa malaking utang mo. Yun pala ang epekto nun, mga kaistorya. Saklap! Gaano ba karami yung mga bansang pinapautang po ni China? Ang sabi po dito, mga kaistorya, according to the American Business Magazine, 97 countries across the globe are in Chinese debt. Kasama kaya tayo dun sa 97 countries na yun, napaisip ako. malamang, given the fact of the build of the former administration that were funded by Chinese government. Totoo yun, di naman maitatanggi yun, mga kaistorya, di ba? Aminado naman nga po doon si former President Rodrigo Duterte. Ito pa, ito na, yung balita na nagsasabing kumalas na tayo, dito po sa pautang na patibong ni China. Talaga pong nasa tamang landas tayo, nasa mabuting kamay tayo under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi nagkamali ang mga bumuto kay PBBM. Ito na po. After Italy, Philippines to exit China's Belt and Road Initiative. Ito na Belt and Road Initiative na po ang binabanggit. After Italy's announcement at the G20 Summit 2023 in India, so kumalas na rin po pala sa Belt and Road Initiative na yun. Pati pala Italy, no? The Philippines has also announced its plans to exit China's Belt and Road Initiative, All Manila Project, under Xi Jinping's flagship program BRI have been called off. In a significant development with geopolitical implications, the full termination of major infrastructure projects under the Belt and Road Initiative has been announced by the Philippines Department of Transportation in favor of competitors from the West and Japan, as reported by Asia Times. So, sa madaling sabi, kasi mga kaistorya, ang termino pong ginamit po dito, full termination.
pinatigil na talaga ng gobyerno po natin, ha, yung Belt and Road Initiative po ng China. Mabuti, mga kaistorya. Kudos po. Maraming salamat sa ating pong Pangulo. As per the Philippine Senate, doubt, kita nyo, pati po ang Senado natin nagdudod. Totoo yan sa mga statement po, mga kaistorya, sa mga hearings po sa Senate. Mismo pong si Senate President Juan Miguel Zubiri talagang nagdududa po sa China eh. As per the Philippine Senate, doubt now shrouds nearly all of China's crucial investment initiatives in the Philippines owing to economic and political factors. This has led to a new low point in Philippine-China relations, marking a drastic reversal from the 6 years of warm engagement during the pro-Beijing Rodrigo Duterte presidency. Totoo naman yan. China's diplomatic approach in the Philippines under President Duterte faced criticism for being dubbed pledged trap. Kita niyo yung terminong ginamit do? Pledged trap. Patibong lang pala yung mga pangako ni China eh. Diplomacy involving substantial investment in exchange of concessions in the South China Sea. However, a vast majority of the promised $24 billion in infrastructure projects failed to materialize as reported by Asia Times. Yun nga yung sinasabi ko eh. Karamihan umano sa mga pinangakong investment ni China dito sa Pilipinas through the Belt and Road Initiative, yung pautang na patibong, di naman natupad. Kaya nga napatanong ako, ano yun? Parang inutulang tayo ni China noon. The BRI is rooted in deep-seated bilateral issues concerning contested territories in the South China Sea. The Marcos Jr. government recently voiced its concern regarding China's intimidation of Philippine patrol and resupply mission in and around the Second Tomas Shoal, where Manila maintains troops stationed on a ground ship, Asia Times reported. So siguro, isa sa naging dahilan, mga kaistora, kung bakit kumalas tayo sa partnership natin dyan sa China, sa BRI na yan, ay dahil po yung mga ginagawang pangharas, pambubuli, pangwawalang hiya po sa atin ni China dyan sa ating sakop ng exclusive economic zone natin dyan sa West Philippines. Shortly after the collision, Philippine Transportation Secretary Jamie Batista announced the scrapping of yun nga ang dahilan, the scrapping of $4.9 billion worth of Chinese major infrastructure projects, which included 2 railway projects in Luzon and another Duterte's home island of Mindanao. Kita mo, railway project din pala sa Mindanao, sa Davao. Tinatigil. Wala na, di pa paano yun? Anong solusyon doon ng Marcos administration? One historiador, mamaya may solusyon po yan si PBB. Babasahin ko po sa inyo. Kasi, siyempre, proyekto yan. Infrastructure yan. Mga kaistorya, railway pa naman yan. Kung inabandona na natin ang BRI natin dyan, sa China, dapat maituloy pa rin yan, pero hindi na ang China. So, sino na ang magiging partner ng Pilipinas? Ito po. Philippines says Japan, South Korea, India offer to fund railway projects. Aba, may mga nag-offer na si Japan lang, mga kaistorya. Yung JICA, matagal na po yung nagpa-fund po sa mga infrastructure projects po ng gobyerno ng Pilipinas. Oo, matagal na po yung JICA. Kung meron po dyan nakakaalam ng JICA, comment po kayo, mga kaistorya. Anong sabi dito? Japan, South Korea, and India have offered to finance 3 Philippine Railways projects worth nearly $5 billion. Laki, $5 billion, no? The country's transport chief said on Monday, November 6, after Manila dropped China as funding source last year. Transportation Secretary Jamie Bautista said the Philippine government, Bautista pala yun, bakit kanina Batista yung nakalagay? Siguro technical error lang po. Transportation Secretary Jamie Bautista said the Philippine government could tap the 3 countries for possible official development assistance. He said the government may also fund a portion of the rail projects or seek private sector investment. Ganda. Ganda, mga kaistorya. Ito. Gaano karami yung nakipag-partnership sa China na mga leader po ng African countries. Dami kasi nila, mga kaistorya. Ito, tingnan nyo, Business Insider Africa photos. African leaders arrived in China for the 3rd Belt and Road Forum. Dami nila. Around 130 leaders from various emerging markets have convened in China for a conference hosted by the Chinese government to mark the 10th anniversary of its Belt and Road Initiative. Kaya ang Africa nabaon tuloy kayo sa sa utang sa China. Kala nila sa bandang huli, sila rin yung nahirapan. Sabi pa nga dito,
China's Belt and Road Initiative is an ambitious infrastructure development program seeking to link China with markets and economies across the globe. Kasi itong BRI na ito ni China, hindi lang po isa sa yung ekonomiya ni China ang target po nila dito. No? Win-win sila dito. Hindi lang ho magkaroon sila ng political influence dun sa mga bansang pinabuutang nila. Isa rin kasing dito mga ka-istorya, yung maungusan nila si America, natural action po sa Amerika. Hindi lang sa personal interest ni Amerika. Kasi, well, tanggapin natin ang totoo. Itong mga superpower countries, mga ka-istorya, ang laging iniisip na mga pinagpapauna nila yan. Yung national interest po nila. Normal yun. Normal yun. Di naman tayo pwedeng umangal dun. Mga superpower countries nga. Sabi nga mga ka-istorya, ang mundong ito dinudumina ng impluensya ng mga superpower countries. Mamimili ka na lang kung kanino ka kikiling. Itong mga pro-China, gusto nila sa China. May nag-comment pa nga, pro-US daw kasi ako. Sila nga pro-China Ako totoo lang ako, nagpapaka-practical lang ako. Kanino ka magkakampi? Nga? Gusto mo kumampi ka dun sa bansa na sa sarili mong bakuran, sa sarili mong teritoryo, winawalang hiya ka? Winawalang hiya ka na nga sa loob ng sarili mong teritoryo, dun ka pakakampi. Inaapi ka na nga nun dahil winawalang hiya ka. Dun ka pakakampi. Di anong ginagawa mo ngayon? Winawalang hiya. Inaapi mo rin sarili mo. Doble pang aapi na yan. Maawa ka naman sa sarili mo. Anong klaseng utak yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba nila naiisip yun? Ang kinakampihan nila, yung bansa na nang wawalang hiya, nang aapi sa atin, nang babalasubas po sa atin sa loob ng sarili nilang teritoryo, mag-isip nga sila. Ito ang aksyon ng Amerika. G7, AFDB, yung AFDB, African Development Bank po yan, and AFC join forces for a $600 billion Trans-African Railway to rival China's Belt and Road. Anong sabi doon mga ka-istorya? Basahin nga po natin. The G7 have collaborated with the African Development Bank and the Africa Finance Corporation to develop a counterweight to China's influence in Africa. They have signed a memorandum of understanding to develop the Lobito Corridor and the Zambia-Lobito Railway together. This initiative will create a vital cross-continental connection through regions hosting significant mineral deposits, so on and so forth. So, alam niyo may magandang epekto rin naman ito. No? Kasi ako, kung papipiliin niyo lang po ako, sa demokrasya na ako, sa Amerika na lang, kaysa po sa China na isang komunista. Hindi niyo pwedeng sabihin ako'y ganito, ganyan. Kasi ako dati pinagtatanggol ko din po ang China. Pinagtatanggol ko din po dati ang build. Pinagtatanggol ko din po dati mga ka-istorya ang former administration. Kasi sinuportahan po natin yan. Solid mga ka-istorya. Alam niyo po yan hanggang sa anak. Kaya lang kasi mga ka-istorya, iba naman kasi yung usapang tayo winawalang hiya na sa sarili po nating teritoryo. Ibang usapan na po yun mga ka-istorya. Nagpapakatotoo lang ako mga ka-istorya kasi ang ipinagtatanggol ko lang po dito yung interest po ng lahi po natin, interest po ng bansa natin, hindi interest ng lahing Chino. Unahin natin sarili nating lahi, sarili nating bansa. Ipagtanggol muna natin ang sarili nating lahi, sarili nating bansa bago natin ipagtanggol ng China. Yun ang saklap sa mga pro-China. Hindi nila yata naiisip. Talo tayo dun lahat. Mga ka-istorya sa ginagawa nitong mga pro-China. Pakishare po at pakilike mga ka-istorya. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.